Inyong lahat, buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At dahil po sa buhay ang Diyos, samahan niyo po ako sa munting panalangin sa araw na ito. O Amang Dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aming itinataas. Salamat po Ama sa bawat araw na kami pinupuspos mo ng liwanag na mula sa iyong kadakilaan. Salamat po Ama sa buhay na pahiram. Salamat po, Ama, sa aming kalakasan, sa katiwasayan ng puso't kaisipan, at sa bawat kagalingan na aming nararamdaman tungo sa aming kaluluwa. Ama, sa umagang ito, kami dumudulog sa iyo. Pakalingapin mo po kami, pakatanglawan kami, pakahawakan kami, upang sa gayon, kami hindi mapawalay sa iyong kalooban. At sa bawat naming kawalan, nawa Ama, ikaw ang maging kapupunan. Sa bawat naming kahinaan, ikaw ang aming maging kalakasan. Sa bawat pagmimithi na aming minimithi, na ikaw ay makamtan, nawa Ama, kami huwag mong iiwanan. Sapagkat Ama, ikaw ay aming nasumpungan, kami dumudulog sa iyo, na sa tuwi-tuwi na, tulungan mo kaming maging marapat sa iyo, upang sa gayon, Ama, kung paanong kami namimithi na kami ay magbago, upang ikagalak ng kalooban mo. Gayon din po, Ama, ang aming pagmimithi na sa araw-araw, ikaw ang madama dito sa aming kalooban. Ama, ang lahat ng papuri itinataas namin sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang inaalay namin. Nawa Ama, ang bawat naming kasalanan ay mapatawad mo at maunawaan kami sa pagkukulang at aming kahinaan. Ang lahat po ng ito, Ama ko, ay dinudulog namin sa iyo ng buong katapatan. Sa matamis mong pangalan, sa bugtong mong anak na si Jesucristo bilang divine mercy ang aming pinaglilingkuran, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkalinga ng Inang Birheng Maria at ng aming mahal na Apo Conching na kinalogdan mo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Diyos. Napagod po ba kayo? Di naman masyado. Okay. Alam niyo po mga kapatid, napakadakila ng Diyos. Sapagkat nga po, araw-araw tayo ay kanyang inaapuhap. Amen po ba doon? Okay. Sige po, parang tipong medyo hinahanap nyo pa yung inyong espasyo kung saan kayo lulugar. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit. Okay na po ba kayo, Caps? Okay na po. 1, 2, 3. Okay, maraming salamat po sa pakikiisa. Okay. Alam niyo po mga kapatid, pamula nang ma-post yung schedules ng mga facilitator, at nakita ko yung aking pangalan bilang facilitator for this date, today. Sabi ko, Ama, salamat po sa iyo. At from there on, ano kaya ako ang magandang temang maibibigay sa mga kapatid ko na aming pagsasaluhan? At ito nga po ang kanyang idinatal. Subalit bago ko po sabihin sa inyo ang tema, alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Kanina pong umaga nung nagbukas ako ng cellphone ko, nung ako'y in-on ko yung aking CP, at dito po ay nakita ko sa isang message, ang napakagandang mensahe. Ang sabi dito, patapon na ako noon, subalit ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng kaparaanan upang tayo ay gabayan. Palalawigin ko lang, hanguin sa putikan, hanguin sa ating mga pagkakasala,
at sa lahat ng ating kung ano paman tayo noon. Mga mahal na kapatid, kung kayo po ay nagninilay, mula sa ating pagsilang hanggang sa tayo nagkaisip, tayo po ay naging malaya. Amen po ba doon? Naging malayo po tayong kumilos. Naging malaya po tayong sa maraming bagay. Naging malaya tayo sa bawat gampanin. Kung ito man ay mabuti, ito ay ating kalayaan. Amen po ba? Kapag tayo ay gumawa ng mabuti, ito po ay meron tayong kalayaang gumawa ng mabuti. Subalit ito ang naiisip po natin ay gumawa ng masama, kayo din po. Karapatan nyo yun, di ba? Bilang tao, sa bilang tao. Subalit, napakabuti ng Ama. Kahit na sa mga edad natin ngayon, hambing doon sa message na nabasa ko, patuloy na gumagawa ang Panginoon ng kaparaanan upang tayo ay hanguin sa ating mga kasalanan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At siyempre po, kapag tayo hinahangon sa ating mga maling gawa, sa ating kasalanan, ay hindi po ba? Parang nakakadama tayo ng pagbabago. Subalit, pakatandaan po natin ito, na ang sino man sa Ama ay nananahan, nananalig, at nagsasabuhay ng kanyang salita, may pagbabago ang makakamtan. Pa doon? Amen? Sapagkat po kapag tayo nag-iisip ng mabuti, naturalmente ang nagagawa natin sa ating kapwa ay mabuti. Hindi man sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya, may maganda po tayong nagagawa. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yayamang tayo ay nananalig sa Panginoon at sa mga sandaling ito, tayong mga tumugon sa Kanyang panawagan ay nananalig na tapat sa Kanya. Tayo ay nakikinig sa Kanyang salita, tayo ay nagsasabuhay. Ano po ang ating nararamdaman? Meron po bang kakaiba sa dati nating buhay? Ano po yon? Ano po yung nadarama natin? Ano po? Po? Kagalakan. Bukod po sa kagalakan, meron pa po. Hambing po sa isang dalagang gustong magpaganda. Ano po? Transformation o pagbabago. Hindi po ba? Meron pong pagbabagong nagaganap sa ating katauhan. Hindi po ba? Paano po natin makakamtan ng pagbabago? This will take a long process. Hindi po porket nakinig na tayo ngayon, agad-agad magbabago tayo sapagkat nga po tayo meron tayong natural na ugali. Maaari pong sa pagkakataon na nadama mo ang Panginoon, nararamdaman mo, nagbabago ka kasi nadarama mo siya. Subalit pagtalikod mo ng dambana, ayun ka na naman, ikaw na ulit yun. Amen po ba doon? Yes. So yung pagbabago po pala is a long process. Subalit kapag ito po ay ating nadama sa ating mga kalooban, sa ating puso, sa ating pagkatao, huwag na po nating balikan pa ang lumang tayo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Yes. At dahil po sa pagbabagong ito, inaanyayahan ko po kayo, sama-sama nating damahin ang ating sarili, sama-sama nating liripin, balikan po natin ang ating sarili kung ano tayo noon at kung ano na tayo ngayon. Pwede po ba yon? Okay, sa maikli pong salita, sa sandaling katahimikan, damahin po natin ang ating sarili kung ano na nga po ba tayo noon at kung ano na tayo ngayon. Kung paanong tayo ay nanahan sa mundong ibabaw ng may kalayaan, paano na tayo ngayong kumikilos, gumagalaw sa kalooban ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. At sa bawat pagbabagong ating naramdaman sa ating pagkatao, maging malaya po tayo at bukas upang ang pagbabagong ito na kaloob sa atin ng Panginoon ay malaya rin nating maisawalat, maipagsigawan, na buhay siyang totoo. Siya ang kumikilos sa ating pagkatao upang ang damdaming pagbabago ay mula sa Kanya at hindi bilang tao. Kaya po, inaanyayahan ko ang lahat
Kung sa inyong nadama, kayo'y magpabagong naramdaman o nakita sa inyong sarili, inaanyayahan ko po kayo. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mahiya. Maging bukas loob na isiwalat ang kalooban ng Ama na inyong nakamtan sa umagang ito. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At bilang pasimula sa umagang ito, upang isiwalat sa atin kung ano na nga po ba ang pagbabagong kanyang nadama, ano na nga po ba ang naganap sa buhay niya. Nais ko pong tumawag ng isang kapatid, isang tagasunod. Madalas po siyang nagpupunta dito at kanina lang natanawan ko siya pero hindi ko na makita ngayon. Saan kaya siya nagpunta? Ganun pa man, alam ko po, pag nadinig niya yung pangalan niya, lalapit siya dito upang isiwalat ang kadakilaan ng Ama kung paano siya nga ay binago at paano niyang naramdaman ng pagbabago sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa isang kapatid na nagngangalang Boy. Nakaupo po siya dito kanina. Andito lang po siya kanina, tinatawagan ko po siya. Siguro po nasa kantin. Nasa coffee shop. Pati po yung kabiyak ng puso niya ay andito din. Tama po ba? Okay. Wala po? Nasa labas pa? Okay. Ay siya, tumawag tayo ng iba. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dahil ako inginitian mo, mahal kong kapatid, ipadama mo po sa amin ang pagbabagong naramdaman mo, buhat ng ikaw ay mapunta sa banal na dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Marlene. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat sa umagang ito, sa mga alagad, sa choir, sa CAPS, sa pasyente at tagasunod. Ano na nga po ba ang nabago sa aking buhay noon at sa ngayon? Noon po, hindi po ako nadadako sa dakong banal na ito. Ang nangyayari po, ang naghahari po palagi sa akin ay ang mga makamundong gawain, ang mga makasalimbutang hangarin, sapagkat hindi ko pa nga po kilala ang Panginoon noon. Madalas po, kapag po may dumarating na pagsubok sa buhay, hindi ko po inaalintanang ipagkaloob sa Ama, kundi pipilitin at pipilitin ko pong malitas iyon sa pamamagitan po ng aking katauhan. Subalit, hindi po pala karapat-dapat sa Panginoon yung ganon. Kaya, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa oras na ako'y tinawag niya sa dakong ito na pinahintulutan niya man po ako magkaroon ng karamdaman, subalit yun po ay hindi ko po inalintana o naging hadlang sa aking buhay sapagkat yun po pala ang dahilan upang makilala ko siya ng lubusan at lalo ko po siyang madama sa aking buhay. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang tanging maiaalay ko po sa Kanya, lalo-lalo na po sa mahal na Ching na kinalugdan ng banal na Espiritu, na sa araw-araw na pakikinig ko po ng mga banal na salita at mabubuting gawa, ay iyon po ay akin pong isinabuhay at sinagawa. Kaya po, eto po ngayon, nagbunga na po ng maganda at lalong walang makakapagbigay kundi siya lang po talaga. Kaya maraming salamat sa Ama sa binago niyang mga ugaling hindi marapat sa akin sapagkat noon po kapag po meron ako pong taong nakagalit o nakaaway, talaga pong hindi po karakarakang mawawala sa puso ko yun hanggang hindi po ako nakagaganti sa kanya sapagkat ang katwiran ko po, kung ano yung ginawa niya sa akin, masigit pa po ang ibabalik ko sa kanya. Subalit, napakabuti po ng Ama.
nang ako po ay akain niya sa dakong ito, ang lahat po pala noon ay hindi marapat at ang ipagkakaloob niya po sa kanya ay ang mabuti. Sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, maging mababa daw po tayo sa mga taong hindi nakakaunawa sapagkat yun daw po pala ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa araw-araw na ibinibigay niya sa aking katatagan, kalakasan, kung ano man po ang pagdalisay na dumarating sa akin. Ito po ay pinagkakaloob ko sa kanya sapagkat batid po ng Ama na siya lang po talaga ang aking pinagsasabihan ng lahat ng aking pinagdadaanan sa buhay sapagkat sabihin ko man po sa ibang tao, wala naman po maibibigay na kalutasan, bagkos paminsan po ito po ay nagiging daan pa ng pasalin-salin sa ibang tao na hindi maganda. Subalit pag ipinagkaloob po natin sa Ama at nanalig po tayo ng lubusan at tayo po ay dumalagi ng mataimtim sa Kanya, ang ating po pinagdadaanan na iyon ay bibigyan niya ng kasagutan. Sapagkat ito nga po, meron po akong pinagdaanang pagdalisay sa ngayong pong buwan na to sa aking magulang at sa aking anak. Subalit batid po ng Ama, kung paano ko po ipinaubaya sa kanya ang lahat na iyon, sapagkat sabi ko nga po, Ama, wala akong kasama sa araw-araw kundi ikaw lang. Kaya Ama, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking anak at ang aking magulang sapagkat meron nga po silang hindi magandang pagkakaunawaan. Idinlog ko po sa Ama, ang sabi ko po sa Ama, Ama, nananalig po ako na ngayong pong buwan na ito, hindi po matatapos ang buwan na ito, ay ipagkakaloob mo po sa akin ang kalayaan ng pinagdadaanan ko po na iyon. Purihin at dakilain ng Ama. Talaga pong sinubukan po ako ng kalaban hanggang 2 linggo. Talaga pong paulit-ulit na ako po ang nililigis ng aking magulang para sa aking ama, sa aking anak na babae. Subalit, wala nga po akong laban na mga tuwiran sa kanya sapagkat siya po ay magulang ko. Sapagkat ang sabi niya nga po sa akin, kahit kahit mali ang ginagawa niya o kahit mali ang sinasabi niya, subalit ang sabi niya nga po, tama pa rin sa kanya. Sapagkat doon po, sinubukan po ako ng Panginoon kung talaga magiging matatag ako. Subalit hindi po ako umiimik, hindi po ako kumikibo. Subalit pagdating po ng gabi talaga po lumuluha ako sapagkat bagabag po ang nanghahari sa aking puso, sa aking magulang. Sapagkat sa pinagdadaanan nga po naming mag-ina para sa aming magulang. Subalit napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Basta't po dumulog lang po tayo ng mataimtim, matapat at may pag-asa sa Kanya, ang lahat po na yon ay pagkakaloob sa atin. Ito na po ang 2 linggong pinagdaanan ko ng pagdalisay na iyon. Purihin at dakilain ng Ama. Nung Martes po, ng umaga, paggising ko po sa akin, ang sabi po sa akin ng aking magulang, sige anak, ipa-enroll mo na ang iyong anak at pag-aaralin ko na. Di po ba buhay ang Diyos? Kaya po, napakabuti po at napakadakila niya sa basta't mananalig po tayo at malubusan lang po tayo humingi ng pananampalataya sa Kanya. Ang lahat po na iyon ay ating maibibigay sa atin. Subalit nung dati ko pong buhay, hindi po maaari, hindi po ako sumagot o mag-ano sa akin magulang kung alam ko pong mali. Subalit, napakabuti po ng Ama na ipinagkaloob niya po sa akin para magpakababa sa taong hindi nakakaunawa at di nakakabatid kung ano ang tama at dapat. Kaya po, iyon po ang pinagpapasalamat ko sa Ama na ako po ay binago niya at itinuruan niya po ako kung paano magpakababa at ako na lang po ang tatanggap sa mga taong hindi nakakaunawa. Subalit, hindi pa rin pa niyo ako pinababayaan. Iyon lang po at maraming salamat. Kapatid, maraming salamat sa iyong napagandang pagbabahagi. Alam niyo po mga mahal na kapatid,
Mapalad po yung nakakaramdam ng pagbabago. Amen po ba doon? Opo, bakit sinabi nating mapalad? Sapagkat nga po kung sa dating buhay natin, tayo ay suwail, tayo bilang anak ay palasagot, tayo ay walang pasensya sa ating kapwa, wala tayong pakundangang magbitiw ng salita na nakasasakit ng ating kalooban ng ating kapwa, wala rin po tayong pakundangang gumawa ng mga actuations o mga kilos na nakasasakit sa kanila, subalit purihin, dakilain ng Ama. Kapag po pala ang lahat ng bagay ay pinagpasa Diyos natin, sabi nga, kung ang lahat ng bagay ay inaalay natin sa Kanya, magaang na lahat na darating sa ating buhay, anuman ito o gaano man ito kabigat. Mapalad po ang nakakadama, mapalad po ang nagiging mababang loob, mapalad po ang nagpapatawad, sapagkat sa ganitong kaparaanan, dito ay mararamdaman niya, siya ay nababagong ganap. Amen po ba doon? Alam niyo po, sabi ko nga kanina, hindi po ganong kabilis ang magbago ng ugali. Amen po ba doon? Amen. 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 Amen na amen po. Sapagkat po bilang tao, lagi pong kahit nga po tayo ay tumanggap na, kahit po tayo ay nabuksan na, subalit sa ating pagkatao, dumarating pa din ang pagiging ikaw ay ikaw, ako ay ako bilang tao. Amen po ba doon? Amen. Subalit, ako po talagang, ako nga po'y ako. Sa dating ako'y ako, subalit purihin, dakilain ng Ama. Kung paano pong ang pasensya ko noon napakamaikli lang. Ngayon po ay mahaba-haba na. At patuloy ko pong idinudulog sa Ama na dagdagan pa ang kahabaan nito upang ang mahirap abutin ay aking maabot. Ang di ko maunawaan ay lagi kong maunawaan. Mapagbigyan ang bawat kamalian at laging maisuko ang aking sarili upang lagi kong madama na siya ang nangunguna at tagahari sa buhay ko upang ang pagbabago ay aking mata mo. Amen po ba doon? At muli po, gusto kong tawagan itong kapatid ko na to. Kung paano nga po ba sa dating buhay niya, parang natatandaan ko po siya noon Nagtatrabaho po siya bilang isang inspector bato sa isang transit. Tama po ba yon? At kasi po noon ay commuter ako ng from Malolos to Baliwag. Tama po ba ako doon? At minsan po ay nakikita ko siya pag umaakyat ng sasakyan. So hindi ko po alam sa haba ng panahon ay dito kami sa Banal na Dambana magkikitang muli. Although hindi naman, matandain lang po ako nung una. Ngayon po ay limot-limot na rin. Pero po natatandaan ko siya. Gusto ko po sana, mahal na kapatid, na sa iyong malayang pagsasalaysay o pagsasabuhay, ibahagi mo po sa amin kung paano mong nadama ang Panginoon at kung paano ikaw ay nabago ng kanyang mga aral. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Rudy Valderrama, taga-Taat Pulilan. Ako po ay nagkasakit sa balat. Sa balat. Matagal po pinag sa mga doktor, hindi po gumaling. Pero sa isang banda po may nakapagsabi sa akin na dito nga daw po sinama ako. Ayun, sa pagtitiyaga akong pagpunta dito, ito, pinagaling na po ako. Kaya salamat po ng marami. Salamat po. Ganun lang po. Salamat po mga kapatid na Rudy, tama po ba? Salamat po sa iyong mapakamahabang pagbabahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tama po, kung minsan kailangan pa nating medyo makaramdam ng mabigat-bigat upang madama natin na dapat pala tayong magbago. Amen po ba doon? At dahil po dito, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon kung pinagandapat niya sa ibang kaparaanan. Ipinaging dapat niyang mata mo natin, madama natin ang lungkot ng buhay, ang karamdaman, upang dito
sa ating pagbabalik sa Kanya, pagbabalik loob, at makadama ng pagbabago ay ating matamo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At ito nga po, mga taga-Angeles, tama po ba? Mapakamapalad po ninyo na kayo ay nakadama at tumungo dito sa banal na dambanang ito. Mapakasarap pong damahin kapag ikaw ay nagbabago na, sapagkat katotohanan po, totoong-totoo, na kapag po pala nasumpungan mo na ang Panginoon at siya ang naghahari sa puso mo, merong mga maliliit na bagay na hindi mo napapansin na sa iyo ay nababago. Amen po ba doon? Taas nga po ang kamay ng may mga nabago na. Dito po sa mga kapatid ko na to, may mga nabago na po ba? Ay, wala pong nabago sa mga kapatid ko. Wala pong tumataas ang kamay. Doon po kaya sa gawin na yon, may mga nabago na po ba? May nagbago na po ba? Huwag nga po tayong mahiya, itaas natin ang ating kamay ng mataas. Amen, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At tignan ko po talaga kung mayroong nabagong na para sa kapatid kong ito, kung paano niyang isisiwalat ang pagbabagong kanyang natamo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang tanghali at magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay isang tigasunod. Ang una ko pong pagbabago ay nung galing po ako nagtinda sa Parañaque, dito po ako na punta sa Divine Mercy. Nagtanong po ako sa mga inso ko kung saan sila pumupunta, dito po tinuro. Nagumpisa po akong pumunta po ako dito para po tingnan ko po kung anong gawain dito sa Divine Mercy. Nung pagtapak ko lang po dyan sa unahan, kinilabutan na po ako at saka po naiyak po ako sa nadama ko na andyan po pala ang mahal na Biren at si Ama. At saka isa pa nga po, noong Lunes Santo po, nagkasakit po ako. Nagtai po ako, matagal po hanggang Biyernes Santo, hindi pa po ako magaling. Ngayon po, nagdarasal po ako, sabi ko, mahal na Divine Mercy, Ama, tulungan naman po ninyo ako, pagalingin po ninyo ang aking karamdaman. Ang kasagot-sagot po ng mahal na Apo, magaling ka na, tumayo ka diyan. Kanya po, taus-puso po ako nagpapasalamat sa mahal na Biren at kay Apo Divine Mercy po. Kay Apo Conching, na pinagaling po nila ako. Marami pong salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Talaga pong ang pagbabago dumarating po ito nang hindi natin namamalayan sapagkat ang Panginoon nga po ay kumikilos, gumagalaw sa ating buhay ng napaka-discreet o matahimik. Hindi po natin siya nakikita, hindi po natin siya nahihipo. Subalit kang taos ang ating pananalig sa Kanya, may pagbabago tayong madarama. Paplakpakan po natin ang buhay na Diyos. At upang bigyan po tayo ng konting kaaliwan, nais ko pong tawagin ng isa kong kapatid sa choir upang awitan tayo. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Pilar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kay saya, di po ba? Pagbabago. Nirelate ko po yung kanta ko sa sino nga po ba ako noon at sino ako ngayon. Kaya idadaan ko na lamang po sa simpleng awitin na sa dating buhay nga po talagang hindi ko po alam kung paano ang magmaal. Papampa. Sa dating buhay, ang gusto ko po, ako lang ng ako. Ako lang ako. Ako lang ang mamahalin.
pero hindi ako marunong magmahal. Yun po ang totoo. Yun po ang malaking binago sa akin. Dahil nga po sobra po ng bait. Gusto ko ako lang ng ako. Alam nyo na po yun sa mga kapatid ko. Subalit ngayon po, natuto akong magmahal. Kay sarap po pala. Kay sarap po palang magmahal. At yan po ay nakamtan ko po sa dakong ito. Noong sadya pong kay sarap. Ang masasabi ko po, masarap palang magmahal. At yan po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya para po sa lahat, ang awitin itong muli. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligay ako nang ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay ko handog. Ang buhay ko hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Likay ako nang ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay ko handog. Ang buhay ko hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako?
salamat po. Purihin ang Ama sapagkat katotohanan nga po sa dakong ito, kapag tinanggap mo ang Panginoon at hinayaan mo siyang kumilos sa buhay mo, walang hindi mababago. Yan po ang naganap sa akin. Saksakan po ako ng saksak. Super. Super sa taray. Pero ngayon, mukha na po bang mabait? Pag po nagmahal ka, sigurado babait ka. Amen po ba? Kaya matuto po tayong magmahal. Huwag po yung tayo lang ng tayo ang naghihintay. Amen po ba? Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At para po sa isang inspirasyon kung paano nga po siya ay ganap na nagbago, hayaan po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa isang kapatid upang isiwalat ang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Maraming salamat po muli sa ating Ama. Medyo pagal na katawan, subalit sa kalooban ng Ama ay tatayukan niya. Una po, papurit parangal sa ating Panginoon na sa tuwina sa laging sinasambit sapagkat yun po ang katotohanan na siya ang nagtatayo sa bawat sa atin. Isang magandang tema na naman po yung binahagi sa atin ng ating kapatid sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Paano nga ba tayo nabago? Ako po sa dating buhay ko, malaking pagkakaiba na po talaga. Sapagkat kung papaano nga nung nasa sanlibutan ka, nakikipagulayo ako sa mga dati mong kasama na makasanlibutan, trabaho, kung ano man, na mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Yun po ang talagang masasabi ko, na mas pinaghahandaan mo yung bagay na magagalak yung kapwa mo. Subalit hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Ano po ba yung mga bagay na yon? Halimbawa po, mayroong isang handaan sa buhay ko. Ang una po ko pong ginagawa, paghandaan, yung bagay na malulugod yung kapwa ko. Subalit batid ko at nabatid ko sa panahong ito na hindi po pala kalugod-lugod sa Panginoon yung kagaya po nung bisyo ng isang kagaya ko bilang isang lalaki na nakikipag-inuman. Nasa akin lahat yung bisyo nun, sigarilyo, maging yung mga bawal na pinagbabawal na natikman ko po lahat yun sa buhay ko. Na pinagnalayan ko po noon at ngayon talagang bakit nga hindi mo mapupuri at mapapasalamatan ng Ama. Sapagkat sa katotohanan po, kung hindi sa Panginoon, hindi ko po kaya. At kahit sa atin walang makakakaya ng pagbabago. Sapagkat ang Banal na Espiritu nga po, siya po ang nagbabago, hindi po yung sa ganang katauhan natin. Yan po ay napapatunayan ko sapagkat naganap po sa buhay ko yun na pagtanggap ko po ng Banal na Espiritu, talagang 2005, magpahanggang ngayon tinatangkilig ako ng Ama sapagkat alam ko siya na kung paano niya binahagi at kung paano niya pinatakbo yung buhay ko, na inalis na ako dun sa mga bagay na alam niyang magkakasala ako at makakalimutan ko siya sa dating hanap buhay ko na pumapalaot nga, andun lahat ng tukso. 5 taon po iyon, naglilingkod ako rito, sinubukan ako na pinahintulutan ako ng Panginoon, subalit purihin at nakilain siya talaga na alam kong nakagabay siya sa kabila ng napakaraming mga alam kong tukso na bilang isang lalaki o bilang isang ako'y gumaganap na sa kanya, pinatnubayan ako ng Panginoon na masasabi kong nandyan siya. Pinakita niya sa akin kung bakit nga po sa bawat pagtayo ko, itinatayo ko po yung pangalan niya sapagkat ang Diyos po mga kapatid, kapag tinanggap natin at nakita natin yung mga bagay na ginagawa sa ating buhay, alam niyo po, malulugod ang Panginoon. At mas higit niyang ipakikita kung ano pa yung kaya niyang gawin sa atin. Ganun po ang ginawa niya sa buhay ko, kaya po yun po ang sinisiwalat ko sa inyo na kung paano, ano nga ba yung nagagawa ng Panginoon sa iyo. Sa akin po ang ginagawa niya sa panahon na ito, bakit ako patag sa kabila ng aking naglilingkod lamang sa Kanya. Na wala man akong hanap buhay na pang-araw-araw, subalit may ibinibigay siyang paraan na alam kong paraan niya.
na kung paano sa dating buhay pinagnilayan ko po. Kapag ako po ang gumawa ng kaparaanan sa bilang tao, nawawala. Subalit ngayon, may isang bagay, maliit man, subalit hanggang ngayon nakatayo. Sapagat yun po, alam ko, batid ko na mula sa Kanya. Na habang ako'y naglilingkod, napakahalaga po pala nung binigay ng Panginoon, pinapahalagahan natin. At yung mga bagay na ginagawa natin, nalilibang tayo sapagat yun po ang gusto ng Panginoon. Alam niyo po, sa bawat gagawin ninyo kapag ka po nalilibang kayo at naaayon sa kalooban ng Ama, talaga pong nalulugod siya. At sa bawat pong may karamdaman, ganun din po sa pagtitiwala at pananalig. Kung paano ko nandito at nakikinig ng banal na salita, ang salita ay kagalingan at sa tuwin na sinasabi ng banal na Espiritu. Yun naman po ang katotohanan, kaya sabi nga ng banal na Espiritu, maging matalino po tayo na sa tuwin na sinasambit niya. Nasa salita pa lamang kung tatanggapin na natin, hindi natin namamalayan, gumagaling po talaga yung kaluluwa natin at katawan. Nawawala po yung ating karamdaman. Kaya nga po napakasarap makapag-akay sa dakong ito. Higit lalo na po yung maaakay natin, nabubuksan at binubuksan ng Ama sapagkat tayo po nag-akay ang higit na nagagalak. Sapagkat yun po ang ginagawa ng Ama na sa kabila ng pag-akay mo, binibigyan niya ng kagalingan o binibigyan niya ng kabukasan ng kaisipan ang bawat taong inaakay mo. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya po sa ating lahat, ito lamang pong iiwan ko sa atin na talagang magpursige pa tayo. Hingin pa natin ng kalaliman ng Panginoon sapagkat alam ko po ibibigay sa atin yung mga bagay na yon. At yun po ang natatanggap ko sa dakong ito na sabi nga, kapag ka natanggap mo, ibahagi mo sa kapwa mo. Hindi ka man paniwalaan, subalit ako ang nagbigay. Ako ang magiging tanggulan mo. Yun po ang isang katotohanan. Kaya po tayo kung may tinanggap sa Panginoon, huwag po nating ibaliwala na ibahagi sa ating kapwa. Sapagkat sa pagbabahagi natin ganon, alam ko po ang Diyos ang nalulugod. At ang Diyos ang magbibigay pa ng mga bagay na gagawin niya sa ating buhay. Sa may karamdaman po, sino po may karamdaman sa dakong ito na naririto ngayon? Yun lang po hinihingi ng Panginoon sa bawat araw. Yung malalim na pananalig, katapatan, na kung paano nga buhay na buhay ang Diyos sa dakong ito, sa katauhan ng mahal na po Kunching. At kagaya nga po, kaunti na lang po pagbabahagi sa yung pong naganap dito sa misyong kahapon dito po sa dakong San Agustin. Kasama ko po yung mga ibang alagad, talaga pong napakaganda ng mensahe ng banal na Espiritu. Na kung paano araw po pinagnilayan ko pong mabuti. Na kung paano araw po ba kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo humihinga, nagmumula sa Panginoon. Kung paano tayo nagigising sa bawat araw, nagmumula sa Ama. Subalit ang tanong ng Ama, yun ba nalalaman ng bawat isa? Yun po ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya sabi ko nga, napakapalad nating nabubuksan. Napakapalad nating nakikita natin ang gawa ng Diyos sa buhay natin, sa sarili natin. Sapagkat doon sa mga bagay na yon, doon po mapapatunayan natin sa bawat isa sa atin na nararamdaman natin at nakikita na natin ang bawat ginagawa ng Diyos sa dakong ito sa buhay natin. Kaya muli po, sa ating lahat, magtibay, manalig, magtiwala sa Panginoon sapagkat ang Diyos buhay sa dakong ito. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa iyo, mahal na kapatid na JR. Amen na amen po ako dun sa mga sinabi niya at gaya po ng sinabi niya, isa po ako dun sa nakasama sa mission kagabi. At dito nga po, kung paano niyang sinabi na napakaganda ng mensahe ng banal na Espiritu, totoo po. Umpisahan po natin sa pagtubo ng ating buhok. Kung saan-saan nga po ba nanggagaling ang buhok natin na patuloy na humahaba. Pinuputol natin, humahaba pa din. Kung paano ang kuko natin ay pinuputol natin. Subalit, saan nga po ba nanggagaling ang pagtubo nito? Paano nga po bang nangyayari na sa paghinga natin ay buhay ang ating nakakamtan? At bawat umaga, may biyaya tayong sa Kanya ay namumulatan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos, sadyang napakadakila ng Panginoon. Alam niyo po mga mahal na kapatid, ang pagbabago po, gaya ng nasambit ko, is a long process.
At upang ito po ay ating makamit, kailangan po natin ang total surrender. Kailangan po i-surrender natin ang ating sarili ng buong buo sa Panginoon. Amen po ba doon? At sa atin pong pag-surrender sa Panginoon, kung paano tayo ay nananalig sa Kanyang mga salita, kung paano ang salita niya ay nadadama natin sa bawat nating paggagawa, kung paano nga po ang Panginoon ay kumikilos sa atin ng matapayapa at tahimik, nang hindi natin namamalayan at sa ating pagtanggap, mayroon tayong pagbabagong nadarama. Kanya po mga kapatid, sama-sama po tayo. Napakapalad po natin na tayo ay tinawagan sa dakong ito. Kung saan tayo, gaya ng sinabi ko, ano kung nabasa ang mensahe sa Facebook, na kung tayo noon sa unang buhay natin, tayo ay patapon na. Puno tayo ng kasalanan para tayong layak sa putikan. Subalit ang Ama, sa matahimik niya kaparaanan, patuloy at patuloy niya tayong hinahango sa kasalanan, sa kahirapan, sa dusa, kung kaya tayo ay mapalad na sa Kanya ay mananalig ng tapat, na tayo ay sa Kanya ay mananalig ng buong tapat. At sa ating pagsuko ng ating sarili, sa bawat pagsuko natin ng matapat sa Kanya, at ang ating commitment na 100%, na mayroon siyang magagawa sa ating buhay, kapag ito ating nagawa, 100% din ang pagbabago ating makakamit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba doon? Amen. Kanya po sama-sama tayo. Pasimulan na natin muli ang magbago. Sapagkat po sa bawat nating pagbabago, naroon po ang Panginoon. Naroon po ang pangako niya na sino man sa Kanya ay mananalig, kailanman hindi niya pababayaan 10 ng ating mga kaapu-apuhan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At gayon din, maraming salamat po sa lahat na nagbahagi sa umagang ito, na nagbigay ng kanyang inspirasyon sa bawat isa. Salamat po sa inyo, kung kaya't ang lahat ay inaanyayahan kong tumayo upang awitin ang panalangin sa atin na itinuro ng Panginoon.